At Sandro, mainit pa rin talaga ang issue nitong PDAF or ang ating pork barrel. At para pag-usapan kung ano nga ba ang tamang pag-aasal at etika ng ating mga politiko, ng ating mga tagapaggawa ng batas, makakasama natin ngayong umaga mula sa Integrated Bar of the Philippines, ang Executive Director for Operations, si Attorney Alice Vidal. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, Sandro at JC. Good morning, Attorney. Good morning. Siguro to start off, ano po yung naging initial reaction ninyo nung narinig niyo po yung tungkol dito sa PDAF na scam nga po na ito? Sa totoo lang, hindi na ako nagulat. Hindi na kagulat-gulat dahil alam mo na, nagsimula yan dahil ang mga binoto natin ay mga politikong namili ng boto. Kaya namili sila ng boto, di ba bawiin nila yung kanilang pinambili ng boto. So, ang problema talaga nasa mga bumoboto. Bakit sila bumoboto ng mga politikong namimili ng boto? Okay, ma'am, ngayon naman si Janet Lim Napoles ay sumuko na nga at sa kasalukuyan ay nakadetain siya sa Fort Santo Domingo. Anong tingin niyo rito, ma'am? Actually, maraming nagsasabi special treatment daw ito. Meron nga bang karapatan si Mrs. Napoles na pumili ng or mapunta sa isang mas exclusive or mas what do you call this? Mas isolated. No, na detainment? Alam mo, nagulat din ako kasi yung mga kinukulong dyan ay mga tao katulad ng dating presidente, mga senador, Ganong kataas na posisyon. Nakakagulat isipin, ngunit ang nasa saligang batas naman, hanggang hindi ka pa nakukonvict, ikaw ay presumed innocent. At ang pagkakulong niya doon dahil meron daw banta sa kanyang buhay. Siguro naman, ako ay naniniwala na yung huwes na nagsabi na ilipat siya mula sa Makati City Jail hanggang doon sa Fort Santo Domingo ay matapos timbangin at tingnan ang mga ebidensya. Merong tangka sa kanyang buhay at sa tingin ko, napaka-importante rin niya na mabuhay siya talaga upang makapagsalita at masabi kung sino talaga ang maliban sa kanya ang mastermind nitong scam na to. Pero ito po, ma'am, kasi malaking issue din po sa mga tao ang pagiging state witness niya. Meron pong mga okay lang na gawin niya to at marami rin po ang kumukontra. Kayo po ba, personally, ano po ba ang stand niyo sa kanyang pagiging state witness? Hindi, sa tingin ko, titingnan muna kung ano ang kanyang masasabi ukol dito. Pero kung sa sinasabi, mas naniniwala ako dito sa mga whistleblower ngayon na tinuturo na siya talaga ang namanobra at nagpatayo ng isang mga napakaraming NGOs. So, hindi siya yung less guilty dito. Kaya malabo siguro siyang maging state witness kahit na ano pa ang i-offer niya sa pamahalaan upang makawala siya dahil dapat kumuha ng pera ng kaban ng bayan, magbayad at makulong. At attorney, just to be clear, no, para maging state witness, kailangan hindi ikaw yung most guilty. Oo. Dapat less guilty ka. Ibig sabihin, halos wala ka sa gitna at hindi ikaw ang namaniobra ng krimen. Okay. Pero ito po, ma'am, malaking issue din po ngayon yung sinasabi nila na meron daw po siyang sakit. So, kumbaga, humihingi na naman po ng dagdag na special treatment pa. Ano naman po ang inyong masasabi tungkol sa... Ako, marami din ako mga kaso na kriminal na yung mga akusado humihingi ng special treatment o baka, eto nga sabi, inatake, ganon. Baka laying the predicate ito upang humingi ng hospital arrest. Ibig sabihin, mula sa bahay na yon, mula sa Fort Santo Domingo, ilipat siya sa hospital. Pwede rin naman yon kung magsasabi ang isang doktor na talagang kailangan niya na nasa hospital siya. So, ayan nga, no, kinaklaran ni Attorney Vidal na nasa karapatan pala nung accused ito na hindi doon sa jail mismo ma-detain pero ilipat. No, dahil nga, sa totoo nga naman, hindi pa naman talaga napapatunayan na accused si Mrs. Napoles. So, baka hindi pa siya kailangang parusahan, no? Wala pa namang meron pa siyang presumption of innocence. What is important is ma-hold lang siya. Ma-hold lang. Oo. Okay. At bukod pa dyan, attorney, pag-usapan naman natin, ano naman yung tingin ninyo sa mga lawmakers natin na supposedly involved dito sa issue ng PDAF? Ang masasabi ko lang dyan, sa ngayon, ang narinig pa lang natin, yung COA report. Hintayin muna natin kung magkaroon ng kaso kasi investigasyon pa lang yan. Sa bagay, ang COA report galing yan sa mga dokumento ng DBM.
ano yung party lang ng ebidensya. Ngunit antayin natin kung sino ang makakasuhan. Doon pa lang natin masasabi na talagang itong mga politiko na to ay may kasalanan. Pero paano naman po ang inyo naman po tingin o opinion po, dahil naman po meron doon mga ibang ahensya po ng gobyerno na kumbaga ay dawit din po sa mga kaguluhang ito. Yun na nga ang sinasabi ko public office is a public trust Ikaw, pag ikaw inelect ng tao, ibig sabihin, ang focus mo ay kung paano makakatulong sa publiko at hindi upang makapagnanakaw. Sa ngayon, nakakapagtaka, mga politiko, hindi na iniisip kung lumabas yung pera, kung ano nang nangyari dun sa perang binigay nila. Hindi na tinanong kung ito ba ay nakatulong o hindi. Yung mga ahensya naman, talagang meron ding diferensya yung mga ahensyang yun. Dahil bakit nila basta na lang ilalabas yung pera, hindi naman nila chinecheck kung talagang itong mga NGO na to, talagang mga legal ba ito? Meron ba itong karapatan na tumanggap ng ganong kalaking pera? Attorney, isa doon sa mga argumento tungkol sa or para mai-abolish nga itong pork barrel ay dapat daw wala naman talagang mga projects or mga implementation programs itong mga lawmakers natin. Ano nga ba ang sabi ng batas tungkol sa responsibilidad ng ating mga tagagawa ng batas? Kasi ang sabi ng Constitution, ang senador at ang congressman, sila ay tigagawa lamang ng batas. Ayun ang kanilang talagang trabaho. Ngunit humihingi sila dahil daw sila ay may mga constituents, humihingi sila ng mga yung mga PIDAP na yan upang matulungan daw ang mga para sa mga proyekto nila. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan, dapat i-follow through nila. Halimbawa, nang hingi sila, tingnan nila kung talagang yung kanilang perang inilabas. Yes. Ma'am, ito naman po, ngayon po sinasabi nga po nila natatanggalin daw po yung 25 billion na allocation para sa PDAF sa 2014 national budget. At tingin niyo po ba ito is something positive po para sa ating mga mamamayan na nagbabayad po ng kanilang mga buwis? Or is this something na parang kumbaga... Ganito, ang sa akin dyan, ang take ko dyan, antayin na lang natin kasi yung mga congressmen at saka senators, ipapasa pa nila yan bilang batas Kasi sa ngayon, ingrained na yan sa budget. Ngayon, kung sila ba may political will na talagang alisin ito, ngayon kung maalis man ito, ngayon sino naman ang hahawak nun? Kasi ang tanong dyan, ang mga taong humahawak ng pera ng kaban ng bayan, mapapagkatiwalaan pa ba? Yun ang tanong. Attorney, isa rin doon sa mga lumitaw na issue sa kalagitnaan nga nitong usapin ng pork barrel ay meron kasing picture yung isang Sandigan Bayan Justice na actually nag-rule dati sa naging kaso na rin nina Mrs. Napoles. Anong masasabi ninyo, attorney, sa picture na ito kasama nung Sandigan Bayan Justice at ni Mrs. Napoles? Alam mo, hindi ko rin masisisi. Minsan, bigla na lang may magpapakuha sa'yo ng picture, pagkatapos magagamit, hindi mo naman kilala. Ngunit kaya nga ako ayoko mag-judge o kaya mag-justice kasi kung ikaw ay isang judge at justice, huwag ka nang mag-attend ng party. Kumbaga, ilimit mo na lang ang sarili mo sa pagtatrabaho at pagiging taong gobyerno na hindi ka pupunta ka sa party ng mga big law firms, pupunta ka sa party ng mga politiko. Hindi na po tama yun. Dapat po, kasama po yun sa ipinagbabawal talaga sa ethics ng mga justice at justices. Kaya ayan, nakukunan ka ng picture kasi nag-a-attend ka ng party ng mga politiko at ng mga kung sino-sino. Dapat, doon ka lang sa affair ng judiciary. Kasi maging hermit ka, maging yung kumbaga, dahil hindi ka na dapat makita kung sino-sino ang kasama mo. Pero ito, attorney, na pag-usapan niyo nga po yung ethics po. Dito naman po sa mga politiko nga po na kumbaga ay involved, supposedly na kasama nga po sila, ano po ba yung tamang way po para i-handle nga po nila yung sitwasyon ng kanilang pag-accuse? O kumbaga yung nalalaman nga po ng tao tungkol sa kanila, ano po ba yung kumbaga sa ethics yung dapat nilang gawin? Hindi, sa ngayon, hindi rin sila makapagsalita kung talagang ang kanilang partisipasyon doon. Dahil yung iba, sinasabi, nagulat sila, dahil pinake yung pirma nila. Ngayon, ang dapat nila sigurong gawin ay kung talagang hindi sila involved doon, ano ba ang ginawa nila nung nirelease yung pondo na yon? Chinek ba nila kung talagang napunta ba doon sa sinasabi nila? Nakatulong ba talaga yung pondo na yon? O sino lang ang natulungan? Kasi ang nangyari, walang follow through. Parang inilabas mo yung pera, katakataka naman,
ikaw lang nga sa bahay kayo, siguro kung gumastos kayo, binigay mo sa isang kasambahay mo ang halagang 3,000 o nabili mo ba? Di ba tinatanong mo, asan na yung binili mo? Kahit naman sila, hindi man na sila nagtatanong, milyon-milyon at bilyon-bilyon yun. Kaya nakakapagtaka. Actually, maganda yung punto niyo. Kung mababili ka ng patis, no? Nasaan na yung binili? Asan na yung binili mo? Okay, so attorney, siguro bukod pa rito, iniisip ko rin, ano nga ba yung mga legal na remedies or yung mga legal action na pwedeng gawin para sa kung sakali laban sa mga politiko na makikita nating involved nga ba? Kasi ang Pangulo, ang Chief Justice, ang mga constitutional commissions pwedeng i-impeach. No? Paano nga ba sa mga mambabatas, attorney? Kasi yung mga yung mga politiko, meron yung recall Meron yung kumbaga, kung mayor, pwede mong i-recall. 10% ng boto, magpirma-pirma tayo, tanggalin natin yan. Pwede yun, recall, tapos election uli. Kaya lang napakagastos. Ngayon, ito naman mga senador at congressman, may mga ethics sila. Ethics committee na pwede silang alisin. Okay. Ngayon, kaya lang napakahirap yun kasi sila rin yun Exactly. Diba? Parang boys club to Yun ang Yung ang sabi diba? nga daw po nila, parang nga daw po nga nasa high school na check your own paper daw na mayari. Check your own paper. Tama yun. Nagiging, Parang fraternity to sorority. Tayo. O Brad, bakit naman Brad? Diba? Ganun nga Yun ang problema. Nasa mga taong bayan. Kasi binoto nyo yung mga magkakabrad. So at this point, attorney, wala tayong clear na legal remedy or pwede ba kunyari mag-file sa korte ng kaso ng ganyan ba? Hindi pwede kasi talagang magpa-file yan, talagang lalabas yan after ng investigation. Kasi sa ngayon talagang meron talagang tatamaan. Sa tingin ko may mga politiko at panahon na upang makulong na uli sila dahil talagang nagnakaw. So, intayin na lang natin. Ito, sa tingin ko, ang presidente natin talagang unwavering sa tuwid na daan. So, talagang magkakaroon sigurado pagkatapos ng investigasyon ni Secretary de Lima at ni Ombudsman Morales, meron talagang mga politiko na makakasuhan. Pero ito po ma'am, alam natin na nag-iimbestiga nga po sila Secretary de Lima at meron din po tayong Senate hearing na nagaganap ngayon. Actually, magaganap nga po sa Thursday, naganap na nga rin po last Thursday. Tingin niyo po ba mahahanap po talaga yung solusyon dito at matuturo po talaga kung sino may kasalanan? At tingin niyo po gaano katagal po ang aantayin natin? Dahil siyempre alam natin na matagal na proseso to at napakarami daw ang involved supposedly. Talagang napakatagal ito at saka hindi natin malaman kung merong mga tao at may mga politiko na gagawa ng paraan upang hindi matuloy. Dahil kung napaka-powerful nila, baka hindi siguro aabutin to ng ilang taon dahil ngayon gather lang ng evidence na dinig ko, 1 kwarto na yung mga papeles lalo na paano mo pa pag nag-hearing yan, napakatagal. Yung pagpa-file pa lang ng case ngayon wala pang ang kaso pa lang ni Napoles, illegal detention, yung pagpakulong. Paano pa? Wala pa yung plunder o anuman na dapat isampa. Actually, attorney, nabanggit na nga rin ni Sandro itong tulungan ng interagency na pagtutulungan para nga maimbestigahan itong issue ng pork barrel. Ano nga tingin nyo rito, attorney, na merong cooperation between Secretary de Lima, Ombudswoman Morales, and at the same time, si Commissioner Tan. What do you think of this? Napakaganda nitong development. At sana naman mag-include din sila ng mga senior ay mga nasa labas, kumbaga, ibang mga tao, hindi lang sila dahil baka naman ang iniisip ng mga nasa labas na baka ang tirahin lang yung mga kalaban nila. Kailangan walang sacred cow dito. Diba? Lahat kung kakampi man o kalaban ng Pangulo o Liberal Party ba siya o anong party siya, dapat makasuhan kung sino ang may kasalanan. Okay. Alright, ma'am, siguro na lang po to cap off our conversation this morning and about this PDAF scam. Ma'am, meron po kayong mensahe po sa ating mga manonood tungkol nga po dito. Ang mensahe ko lang, sana yung mga tulad ng mga abogado, maging mapanuri at mapagmasid. At kung meron po kayong mga iba pang mga nakikitang katiwalian sa gobyerno, siguro naman ito na ang panahon upang matapos to at mapigilan at sana magsumbong po tayo at huwag tayong matakot at
atin nating ipaglaban ang ating bansa at nang hindi po palaging nananakawan ang kaba ng bayan ng mga politiko. Okay, maraming salamat, attorney. Yan po si Attorney Alice Vidal, ang Executive Director for Operations ng Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat po. Thank you. Okay.